By around 8 months old at ang mga bata ay mas stable na ang pag-upo, nagagamit na rin nila ang kanilang kamay to communicate symbolically or what we call gestures or pagmumuestra. Bago kasi matutunan magsalita, marami namang iba pang paraan kung paano sila pwedeng mag-communicate. Kaya ang fifth habit na sana masubukan ninyo ay samahan nyo sila sa developmental phase na ito. Gumamit rin kayo ng maraming gestures and other baby sign language para maengganyo silang mag-communicate sa inyo. Maraming studies ang nagpapakita na ang mas maagang paggamit ng gestures to communicate ay may kinalaman sa mas malawak na vocabulary sa paglaki ng bata. Hindi naman kailangan official sign language. Actually, pati naman ang sign language ay base rin sa mga intuitive things na ginagawa na natin sa pang-araw-araw. For example, ano ibig sabihin nito? Kain. Bibigyan ko kayo ng ilan pang halimbawa na sure akong pwede niyong i-practice araw-araw kasi araw-araw niyo rin kakailanganin gamitin. Kakabalik mo lang ulit sa kwarto or kakauwi mo lang sa bahay. So, pag nakita mo si baby, sabihin mo, hello! Kapag nakita mong parang gutom siya at may inaabot na pagkain, sabihin mo, kain na tayo? Kain. Or kapag ang inaabot naman ay inumin, pwede mong sabihin, tara, kunin natin yon. Inom, gusto ko, gusto ko. At kapag may gusto pa sila na paulit-ulit, pwede namang sabihin, more? Gusto mo pa? I want more. Tuturuan ko rin kayo ng signs para sa nanay at tatay base sa Filipino Sign Language. Ito ang nanay, pwede ring mommy, tatay, or daddy. Kapag hinayaya naman si baby or meron kayong pupuntahan, pwedeng sabihin, tara, tara, let's go, go out. Kapag naman yung ayaw na, ay pwede namang umiling-iling at sabihin, all done, all done. Tapos na, hello, tatay, I want to eat. Maraming maling akala na replacement ang gestures para sa pananalita, but that's not correct. Actually, nakaka-encourage ang gestures para mas magsalita kasi mas kaya nila. Yung pananalita kasi later on pa na-develop because it's a very, very fine, complex motor skill. Pero itong mga gestures na to ay mas madaling gayahin. Because it's a lower communication effort, it increases the amount of interactions and it reduces the frustration. Kasi kahit papano, meron na silang paraan para sabihin sa inyo kung anong gusto nila or kailangan nila or nararamdaman nila. Tandaan na mas effective to kung ipagsasabay nyo ang pagmumuestra dun sa salita na ginagamit ninyo. Huwag niyong pilitin at huwag niyo ring i-expect na gagayahin kayo agad-agad. Magmuestra lang din kayo ng magmuestra araw-araw, kahit with the other members of the household, para laging nakikita ng bata na, ganun pala, nagkakaintindihan sila pag nagmemuestrahan sila. At kapag nakita niyong sinubukan nila, don't forget to respond right away appropriately. And we're all done for today. Sana masubukan niyo araw-araw at happy talking! Mabuhay! Tandaan na mas effective ito kapag bleh.